dito kay dating Senador Antonio Trillanes, mga kababayan, dahil sa nakikita niya po na walang parliamentary immunity, etong si Marcoleta at Cayetano, isasama niya po ngayon sa kaso. Naku, yari ka ngayon, Alan at itong si Marcoleta. Bakit nga ba, mga ka-GPnatics? Bakit pwedeng isama sa kaso si Marcoleta at itong si Alan Peter Cayetano? Well, bago natin sagutin yan, ay pakinggan muna natin, mga kababayan, ang pahayag nitong si dating Senador Antonio Trillanes. This afternoon, sir, two of the bagmen, through their lawyer, admitted that they made a mistake in claiming that Senator Loren Legarda received money. How do you think this affects their credibility? Alam niyo po, yan na naman ang panghuli na patunay na talagang gawa-gawa nila lahat yan. Nakita nyo, very random yung pag-i-include ng mga pangalan. Kapag kakampi ka na, tanggal ka na. Kapag kalaban ka na, isasama ka naman. Ganyan po yan. Si Baligod, ganyan ang reputasyon niyan simula pa nung Napoles scandal. Yung listahan paiba-iba, tapos may nadadagdag, may nababawas, depende yon sa mga pag-uusap nila. Kaya ito po, no, na doon lang dun sa mga nagbanggit sa pangalan ko, mali na kaagad, 2 beses siyang nag-appear, no, o ilang beses, 3 o 4 na beses plus yung affidavit pa, at bawat appearance or official statement ay nagbabago. Kaya kanina ay hopefully matapos na yung kaso nung mga nauna, pero magpa-file pa ako ulit ng panibagong kaso sa kanila. Dami. Paano po naiba, sir, itong panibagong kaso na plano nyo pong isampa laban sa kanila? Dito na lang po, I was advised by my lawyer na yung mismo nagsalita na lang, nag-mention ng pangalan ko, yun yung makakasuhan, at kasama na si Marcoleta at si Cayetano for facilitating those libelous remarks. Correct. So yun po nagsabi nung una, ang sinabi, doon daw hinatid sa residence ko, 6 na maleta. Tapos nung Thursday, sinabi, doon naman daw doon sa aking opisina sa Quezon City, hinatid yung mga maleta, 6 na maleta. Doon naman sa affidavit nila, ang sabi nila, 2 maleta yung ibinigay sa akin. So itong mga ito, dapat galingan nilang pag-memorize ng script kasi magkakabuhol-buhol talaga. This afternoon, sir, parang ganito po yan, mga kababayan, no? Si Kuya kasi may kanta eh. Eto, para dyan po sa mga issue, mga kababayan, ng dagdag bawas. Loren Sinta, dating May maleta, kumampi kay Sara, Sara. kay Tulpo na punta. Loren Sarap na ito pakinggan, no? Tita Josephine, dating may maleta, kumampi kay Sara, kay Tulpo na punta. Aray ko. Totoo naman yan, mga kababayan eh. Kasi nga naman, ito talaga, style po yan ni Levy Baligod. Bakit kanyo, mga kababayan? Ito, meron tayong isang vlog dyan ni Nico David na talaga naman, mga kababayan, talagang alam naman natin yung issue eh. Sinabi na yan ni Trillanes dati, at ngayon nga po, mga kababayan, ay nahalungkat yung video na yan nitong si video, hindi basta-basta, mga kababayan, na picture lang. Kasi dati video yung tawag dito, picture lang yung pinapakita eh, tungkol doon po sa pagpapalit-palit po ng statement nitong si Attorney Levy Baligod. Ito ngayon, mga kababayan, video. Nawawala yung sound? daw siyang isinapublikong lista. Alam nyo ba na hindi si Loren Oo. Legarda ang pinakaunang nawala sa listahan ni Baligod?
Itinanggi naman ni Baligod na kasama sa lista niya si Santiago. Wala rin daw siyang isinapublikong listahan ng mga sangkot sa scam. Seryosong aligasyon to the point na gustong pa-disbar ni Miriam Santiago si Baligod sa pagdamay sa kanya sa PDAF scam. Ang kasong disbarment o kaso ng pagtanggal sa lisensya ni Atty. Levito Baligod. Meaning, hindi na bago dito sa tao na to magdagdag bawas ng listahan as Correct. he see fit. So, kung sa inyo, itong tao na mga ganito na kung sino na lang yung ituro nila, credible pa, abay, ewan ko na. The late Miriam Defensor Santiago, in my opinion, is one of his victims na nadagdag tapos nabawas sa hindi natin madamang dahilan. Sana nga noon pa lang na-disbar na yung tao na yan eh. Alam niyo ba, Correct. Tama yun, mga kababayan. Dapat noon na-disbar na yan. Kaya lang inurong niya. Kaya hindi na siya binigyan na, kumbaga, ng oras ni dating Senador Miriam Santiago. Sa mga nagtatanong, ang 18 Marines ba pwede silang i-cite in contempt kapag sila ay umattend at nagsinungaling? Yes, mga kababayan. Yan yung pinakamabilis po na pag-cite in contempt sa kanila. Pag nakita po during the cross-examination, mga kababayan, ang pagharap nila, kunwari, assuming na humarap sila, tapos nakita nagsisinungaling, ipinakita yung mga video na yan ng kanilang pagsisinungaling, pwede na po silang i-cite in contempt. Yun. Sigurado yun, mga kababayan. Ano ba yung sinasabi ni Trillanes na iba-iba yung mga binabanggit, mga kababayan, na maleta na hinatid daw sa kanila? Lahat naman tayo napanood na natin yun. Noong una talaga, sinabi residence ni Trillanes. Tapos, pangalawa, mga kababayan, ay doon na daw sa kanila pong headquarters. Na alam natin, yung headquarters na yun ay matagal na pong wala. Ako po, sir, kay dating Oh. Senator Trillanes, First script. nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Residence. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Paper bag. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, Mhm. yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita, yun. Kasama ko na po si Mark Tiksay. Okay. 6 na maleta. Yung EA din po yan ni boss. Go ahead Ako po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Iliani sa 86 Security Ojeda. Sorry, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Mhm. Kumbaga, ano na Magdalo yun? Headquarters po ng Magdalo yun, sir. Nagtatanong pa dala eh. mo ulit na? Headquarters ng Magdalena. Aray Nung una residence, ngayon naging Magdalena, mga kababayan. At alam nyo ba, yung pagbabanggit mga ka-GPnatics actually ng mga addresses, ay ano na yan, tawag dito, nilalabag mo na ang Privacy Act. Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na Live malaki, po. siguro sa 5 to 10 m yung laman ng... Oo. Ako rin po mismo yung nagbuhat no. And then pangalawa? Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta. 6 na po? 6 piraso. 6 na po. Okay, 6 na. 6 piraso na okay. maleta po. O nakita nyo yon kung paano yung pagkakaiba ng kanilang mga sinasabi. Ngayon mga kababayan, kung sino yung nagsalita na to laban kay Trillanes na nakakita daw na naghatid sila doon sa residence niya, naghatid doon sa headquarters mga ka-GPnatics ay kakasuhan niya po. Okay? So sa kanyang pahayag mga kababayan, isasama nila hindi lang yung mga 3 Marines na to, isasama po nila si Marcoleta. Sa anong kadahilanan mga ka-GPnatics? Kasi ngayon, di ba wala pa ring sagot ang Supreme Court? At ang kinikilala na po ng ating executive, ng atin pong lower house, ng Land Bank, mga kababayan, ay si Senator Win Gatchalian. So therefore, mga kababayan, mas malaki po ang tsansa na manalo sa kaso itong si Trillanes sa pagsasampa po or sa pagsasama ng pangalan nitong si Cayetano at itong si Marcoleta. Dahil sila yung nag-facilitate mga kababayan. Ibig sabihin, unang-unang katanungan dyan, unang-unang rason bakit sila po ay pwedeng matalo dito, si Marcoleta at itong si Cayetano. Una mga ka-GPnatics, doon sa kanilang pagbuo ng komite, di ba? Hindi pa constituted yung kanilang committee. Ibig sabihin, hindi pa buo yung mga members. So therefore, they cannot conduct a hearing, di ba? That is why yung paksyon ni Erwin Tulfo ay meeting lang ang ginawa nila. Tama?
So sa kabilang banda, sa kabilang panig, mga kababayan, hindi rin dapat nila pwedeng gawin 'yon. Kasi wala po tayong nakita, hindi po dumaan sa plenaryo yung kanila pong pagbuo, mga kababayan, ng mga members ng Blue Ribbon Committee. Pero nag-conduct pa rin sila, mga kababayan. Na yan talaga yung purpose nila. Kaya po hindi sila umattend nung June 1, June 2 at 3 para po magkaroon or matuloy yung hearing nila. Una na yon, rason, mga kababayan. Pangalawa, dahil nga po alam natin na hindi pa fully constituted yung kanilang ang kanila pong komite, pero nag-conduct pa rin sila, ay mas lalo po yan, mga kababayan, na napatibay ng pagpapalitan ng liderato. Win Gatchalian, mga kababayan, siya po ang ginawang Senate President pro tempore kasi binakant na po yung vacant tawag dito yung posisyon bilang Senate President ni Alan Peter Cayetano, and therefore binakante rin po lahat ng mga committees, lahat ng mga leaders ng committee, at mga kababayan, nagtalagas sila although hindi pa po ito fully constituted. So ibig sabihin, mga kababayan, sa isang pahayag ni Alan Peter Cayetano that they can do elect an official, mga kababayan, to form a committee, di ba? Para maglagay ng leader, mapalitan yung mga members. Yun pa lang ay isang maliwanag na ng pag-amin. Admittance na sila po dapat ay hindi na nag-conduct ng investigasyon, hindi na nag-conduct ng hearing. So ibig sabihin, sa madaling sabi, ay ito po, mga kababayan, ay hindi legit. Ito po ay bogus, ito po ay peke. So dahil peke, walang parliamentary immunity itong si Marcoleta, wala ding parliamentary immunity itong si Cayetano. So swak po sila rito, wala silang takas. Aray ko! Diba? Hindi po nila pwedeng sabihin, hindi, kami pa ang kami pa ang tawag dito, ako pa ang Senate President, siya po ay under ng Senate Blue Ribbon. Hindi nila pwedeng gawin yon. Bakit kanyo, mga kababayan? Kasi kung sasabihin nila kami pa, paano mo mapapatunayan na kayo pa? The only way na mapatunayan nila na sila pa, mga kababayan, ay kailangan pumunta sila sa Supreme Court. Ngayon dito napapasok. Kailangan itanong nila, magpipetisyon sila para sa legality ng quorum nung June 3 na nagkaroon ng palitan, mga kababayan, ng liderato, na bakante yung Senate President, napalitan yung mga leaders ng mga committees, including ang Blue Ribbon na pinangungunahan na ngayon or pinamumunuan ni Erwin Tulfo. So pag gano'n ang nangyari, mga kababayan, mailalaglag sila ng sarili po nilang dahilan. Ilalaglag po sila ng sarili po nilang tawag dito, depensa. 'Di ba? Kasi kailangan nilang patunayan para ikaw ay pumasok sa parliamentary immunity, magkaroon ng parliamentary immunity, kailangan patunayan mo na legit pa rin ang ginawa ninyong pagdinig. In order for you to do that, mga kababayan, kailangan mag-seek na kayo ng help sa Supreme Court. At ang Supreme Court ang magsasabi kung mga kababayan, ito ba ay talagang meron ba kayong karapatan? Legit pa ba kayo or hindi? Ang totoo, ayaw nilang mangyari yan. Dahil mapapahiya si Mama Alan, mapapahiya si Loren, mapapahiya itong si Pia Cayetano at si Marcoleta. Ayaw nila talagang gawin yan, mga kababayan, kaya sila nakikipagtalo lang. At kung mapapansin ninyo, bakit si Senador Alan Peter Cayetano nag-offer po ng double signatory? Nagkaroon ng interim, mga kababayan. 'Di ba? Set up. Ibig sabihin noon, ina-acknowledge niya po yung pagkakaupo ni Win Gatchalian as Senate pro tempore at acting Senate President. Ganun lang po kadali 'yun. Kaya hulog. Hulog dito, mga kababayan. Sabi ni Trillanes, the ex-Marines cannot keep on repeating this. Di ba ilang beses nang umapir itong 18 ex-Marines na ito sa media doon sa Club Pilipino, at alam ninyo
nagbabago ang kanilang statement kaya tinatrack ng mga lawyers ko ito. Kaya ngayon, gagamitin namin yon against them. And sabi nga niya, isasama niya si Marcoleta at si Cayetano dahil hindi naman yan official parliamentary inquiry. Wala silang parliamentary immunity. Diba? Dahil sa kasawapangan, dahil sa kagustuhan nila na malagay yung atensyon. Ito ay diversionary tactics. Dahil mainit na yung impeachment trial ni Sara Duterte. 'Di ba? Gumagawa sila po ng eksena. Itong eksena na to ay para kay BP Sara Duterte. At dahil dyan, sa gusto nila na iligtas, may divert yung attention ng mga taong bayan sa issue po ng maleta. Kaya ganyan ang ginawa nila para mawala tayo sa atensyon doon kay BP Sara Duterte. Yan ang tunay nilang layunin. Okay? So kayo ba mga ka-GPnatics, naniniwala ba kayo na may papanalo ni Senador Antonio Trillanes ang laban-laban dito sa 18 ex-soldiers? Mga kababayan, kung soldiers nga sila, or we should say 18 cargadores. 'Di ba? At mananalo ba si dating Senador Antonio Trillanes laban po kay Marcoleta at kay Alan Peter Cayetano kapag nagkataon? Base po doon sa mga inihayag ko sa inyo na mga argumento. Mga armas or pampasabog na pwede nilang gamitin sa panggugulo, Ma'am Ine? Pwede. Yun dun po sa usapin kanina, no? Gusto nila i-save ang Queen, sabi ni Ma'am Ninita Umali. Uy, may bago kang account, Ma'am Ninita. Sir Noel? Ma'am Emilia, sila ni Kong Attorney Luistro at Riza Ontiveros ang next Miriam Defensor, sabi niya Mary Ben Ashley. Aha. Yung rallyiste na ng gulo, pinusasan, pinagtulungan ang mga pulis, pinatanggal. Yes, isa pa yan, Tita Josephine. Nakita ko rin yan, di ba? Pinalabas din natin yan dito. Grabe talaga yung mga ano na yan, mga rallyista. Kinakaya-kaya lang nila. 18 basurero kasi basura daw yung laban ng baleta. As per Yusek Claire Castro, 'di ba? Mga basurero. Sabi ni Ma'am Banji Asay, malamang manalo si Senator Trillanes. At mga ka-GPnatics, wala naman pong laban na ikinatalo etong si Trillanes. Although sabihin po natin na nakulong siya, mga kababayan, pero yung laban na yon ay nanalo pa rin siya sa huli. Bakit? Ito pa lang kay Digong Duterte, 'di ba? Nung binabawi po yung kanyang yung kanyang pardon, mga kababayan, 'di ba? Yung kanyang immunity. Hindi naman nagtagumpay si Digong. Aray ko! Napakulong man nila si Antonio Trillanes, pero sa dulo siya pa rin ang umahalakhak. Bakit kanyo? Sino ba nakakulong ngayon? Si Digong. Na hindi na makakabalik. Hindi natin alam, mga kababayan, pero sigurado natin sa kalagayan niya ngayon, mukhang hindi na makakalaya si Digong ng buhay. Diba? Okay? Sabi ni Bini Bloom, JP, tama ka, pilit nilang ginugulo para tumagal ang impeachment. Gusto nila, nililito nila ang taong bayan para sa arena ng korap. Para kay Sara talaga ang lahat. It's clear, mga kababayan, na merong K-hots itong mga to. Na sila po ay sila po ay nagsasama-sama, sila po ay nagkakuntsa-kutsaba para gumawa po ng ganitong eksena para kay BP Sara Duterte. Kasi nga kapag natuon ang attention lahat doon sa impeachment ni Sara, 'di ba? Wala na silang pambalanse. Ito yung ginagamit nila ng pambalanse para lituhin ang utak ng mga tao. Na para sabihin, mga kababayan, kaya ginigipit si BP Sara Duterte kasi lumalabas na yung totoo. Yung sinasabi nilang totoo, yung totoo daw, yung galing sa 18 basureros. Kumbaga yun ang pambangga nila. 'Di ba? Na nililihis nyo lang yan. Kumbaga reverse psychology. Nililihis nyo lang yan. Kunwari si BP Sara Duterte ang magnanakaw pero kayo talaga ang magnanakaw. Yan nga yung 18 Marinso. Ganon.
Diba? Sabi ni Winnie Artos, abangan natin ang bagong whistleblower daw kuno nilang 14 Marites ulit, Sir GP. Dito nga, palpak na eh. Doon pa sa 18 Marites. Diba? Doon pa sa another 14. Panalong-panalo talaga si Trillanes, si Digong nga, sabi ni Ma'am Banji Asay. Ma'am Georgette Reyes. Yung matandang babae na Muslim na may video sabi sa interview, ayaw daw ng Diyos ng kurakot kaya nagpadala ng lindol. Pero nasa Mindanao, ibig sabihin nandun yung pinakakurap. Alam nyo, Ma'am Mary Ann, alam mo, ayaw ko sanang itapik yan eh, o ayaw ko rin sanang pag-usapan yan eh. Pero tama po kayo dyan. Bakit sa Mindanao lagi? 'Di ba? Sino ba yung nasa Mindanao? Ang mga Duterte. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos nasa Luzon. Nasa Malacanang. 'Di ba? At ito pa. Nakita nyo ba kung sino ang humiling ng magsama-sama na tayong lahat? Mamatay na tayong lahat sa lindol. Walang iba kundi DDS din na nagsisigaw, bata pa. 'Di ba? Nanalangin siya, sabi nga nung iba diyan buwisit ka. Sabi nila, ito ata yun wait, papakita ko sa inyo, meron ata ako. Meron nga ako guys. Wait lang. Ito. Kaya lumindol na lang, sabay-sabay tayong mamatay Oh. dito sa ating bansa. Ano bakla, puking ina mo, ang dami mong napinsalang tao, kakahiling mo ng ganyan. Nandadamay ka pa ng ibang tao, puking ina mo, hindi na lang ikaw pa yung mamatay, hayop ka. Puking ang inang to. Kita mo, Mindanao lang ang nilindol sa kakapagtanggol mo sa DDS. Mga punyeta kayo. Bakla, kung ako sa'yo, bumalik ka na sa Malaak. Puking ina mo, hindi ka na bebelong sa mundo ng mga tao, hayop ka. O kaya lumindol na lang, sabay-sabay tayong mamatay dito sa ating bansa. 'Di ba? Siya, DDS yan, mga ka-GP. Ang lakas magmura niyang batang yan Hindi naman natin sa, kumbaga, timing lang ba to? 'Di ba? Sabi nung Muslim, mga kababayan, galit daw ang Diyos. Kaya tayo nililindol. Saan ba nililindol? Sa Mindanao. Eto, humiling, sabi niya, sabay-sabay na tayong mamatay. Sabay-sabay na tayong lindolin. Nilindol sa Mindanao. Mabuti ka mo, hindi lahat ng LGBT kagaya niya. 'Di ba? Dahil may matitino. Ayan sabi nung isa. O kaya lumindol na lang, sabay-sabay tayong mamatay dito sa ating bansa. Mauna ka na, boy. Ano bakla, puking ina mo, ang dami mong napinsalang tao, kakahiling mo ng ganyan. Nandadamay ka pa ng ibang tao, puking ina mo, hindi na lang ikaw pa yung mamatay, hayop ka. Puking ang inang to. Kita mo, Mindanao lang ang nilindol sa kakapagtanggol mo sa DDS. Mga punyeta kayo. Bakla, kung ako sa'yo, bumalik ka na sa Balaak. Puking ina mo, hindi ka na bebelong sa mundo ng mga tao, hayop. Alam nyo mga ka-GP natik, sa lahat ng hihilingin natin, huwag po tayong humiling, di ba na yung mission? Huwag tayong humiling mga kababayan ng ikapapahamak ng kapwa natin. Yan ang pinakapangit kasi talagang ang karma, digital. Kita nyo? Digital. Sobrang bilis. Humiling lang si Akla, di ba? Pinagbigyan agad. Humiling yung Muslim, pinagbigyan agad. Sila ngayon, mga kababayan, syempre, hindi naman natin kagustuhan, di ba? Nadadamay po ang ibang tao. Ako po, nakikiramay. 47 na po ang naitala na casualty dyan sa Mindanao. Okay? At mahigit kumulang 1,000 na po ang mga nasugatan. Kakaawa naman. 'Di ba? Tapos ngayon, mga ka-GPnatics, ang pagtulong pa ng Pangulong Bongbong Marcos, mayroon pang mga vlogger na minumurang Pangulo. Sabi niya, bigyan mo kami dito ng pera pero wag kang pupunta. Dahil karapatan namin yan, pera naman namin yung ibibigay mo sa amin. Teka, mga kababayan, hindi naman kikilos yung pera na yan kung wala pong basbas ng Pangulo. 'Di ba?
sana man lang pagdating po ng sakuna, tayo po ay magsama-sama. Pagdating po ng sakuna, hindi tayo dapat naghihiwa-hiwalay. 'Di ba? Kapag mayroong sakuna, dapat itinitigil muna natin ang politika. 'Di ba? Para naman sa ganun mga ka-GPnatics, kasiyahan tayo ng Diyos. Kasi tayo dapat, politika lang yan, hindi dapat natin pinapanginoon ng mga politiko. Hindi tayo dapat bulag na panatiko. May sakuna na, may mga namatay na, may mga nasugatan na, may mga nawala ng bahay, may nawala ng mga mahal sa buhay. Tapos uunahin nyo pa rin ang politika. Ano yung tinutukoy ko na yan mga ka-GP? Okay lang, antayin nyo lang ako at ipapakita ko sa inyo ulit yung video. Ito mga ano na lang to, mga sideways na lang to mga kababayan. Hindi ko talaga intention na ipakita to, pero nasasama na lang din sa mga usapan. Ito 'yon. Na ito, panoorin nyo. Dahil pagkatapos mong ipakulong ang bayanay namin si Tatay Digong, magpapakita ka dito sa amin, putang ina ka. Na alam naman niya, Tingnan mo lahat yung ng mata. tao sa Mindanao galit sa kanya. Kung mo Marcos payo ko Tingnan lang niyo yung sa'yo, mata. huwag na huwag kang magpapakita sa Mindanao na mag-isa na wala kang bodyguards. Demonyong Dahil demonyo, buong tao no? sa Mindanao galit na galit sa'yo. Oh? Dahil sa kabalbalan na pinagagawa ninyo ngayon sa gobyerno. At dahil sa pagpapakulong mo sa bayani naming si Tatay Digong. Kaya Adik pakiusap talaga mo, eh. Marcos, kung maaari, mag-utos ka na lang ng tao para maghatid ng tulong dito sa Mindanao. Dahil kung ikaw ang pupunta dito, talagang mapapahiya ka lang. Dahil ang mga tao dito sa Mindanao wala ng respeto sa'yo. At paalala ko lang, karapatan ng mga taga Mindanao na makatanggap ng ayuda dahil pera nila yan. Dapat itulong mo doon sa mga nabiktima ng lindol. Huwag ninyong nakawin yan. Parang awa mo na Bongbong Marcos. Kailangan ng tulong ang taga Mindanao. Hindi ibig sabihin na kailangan namin ng tulong dito sa Mindanao. Karapatan namin ng humingi ng ayuda dito dahil pera namin yung pinapasahod sa inyo at pera din namin yung pero wag na wag kang magpapakita dito sa Mindanao dahil talagang mapapahiya ka lang at ang masakla, baka mapahiya ka lang ng husto. Dahil alam mong Bongbong Marcos, lahat ng tao dito kahit saan ka magpunta sa Mindanao, galit na galit sa'yo. Yan ang totoo. Kaya wag kang maniwala sa mga vloggers mo, mga ulol, sa mga supporters mo, mga tanga na nagkukunwari lang naman. Kaya Bongbong Marcos, pakiusap. Mag-utos ka na lang ng tao, wag na ikaw yung pumunta dito dahil ayaw namin makita ang pagmumuka mo. Mas lalo lang kaming magagalit kapag pumunta ka dito. Tulong? Normal lang yan ang tulong dahil karapatan namin makatanggap ng ayuda. Pero hindi normal ang pumunta ka dito at magpakita ka sa Sabog amin. na Dahil sabog, pagkatapos no? mong ipakulong ang bayanay namin si Tatay Digong, magpapakita ka dito sa amin, putang ina ka. Yan, Grabe, nagmura pa yan, no? di ba? Nakita nyo naman, nagmura pa. Alam mo, ito yung taong na hindi niya matanggap sa sarili niya na kailangan nila ng tulong sa Mindanao. Correct. No? Kailangan niya ng tulong sa Mindanao. Kailangan ng mga tao ng tulong sa Mindanao. Pero ayaw niyang papuntahin ang presidente ng Pilipinas sa Mindanao. Diba? Nagbabanta pa siya. Malamang-lamang bantayan, di ba? Dapat dito sa tao na to pinahuhuli na. O NBI, hulihin nyo na to. Para matapos na yung mga vlog nito na puro kalokohan lang. Panoorin nyo ang lahat ng vlog nito. Para makita nyo kung gaano kabastos ang ginagawa nito sa presidente ng Pilipinas. Hindi lang yun. Tingnan nyo yung pagmumuka. Mukha talagang adik. Pulang-pula yung kanyang mga mata. Na parang demonyo. Di ba? Hindi tayo mapanghusga, mga kababayan. Pero, tingnan nyo na lang. Bakit ganyan ang mukha nito? Ba't ganyan yung mata? Halak ka. Di ba? Karaniwan kasi sa totoo lang, mga ka-GPnatics. Ngayon ko lang mababanggit ito, no? Pasintabi sa mga kakilala ko. Sabi nila, I love Tatay Digong. Gusto raw nila si Digong. Dahil, mga kababayan, galit daw ito sa drug addict. Pero bakit ganon? Yung mga addict, sila ang gusto kay Digong. Yung mga naging kaklase ko dyan, di ba? Yung mga kakilala ko dyan, pasintabi sa inyo. Galit na galit kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Iniidolo nyo si Tatay Digong. Kilala nyo yung mga sarili nyo, di ba?
kilala nyo yung mga sarili nyo kung ano mga pinaggagawa ninyo. O, alam nyo, ang masasabi ko lang, huwag kayong hipokrito. I love Tatay Digong. Aray ko. Tapos, kayo ang ginagawa ninyo, yung ayaw ng gobyerno, yung ginagawa nyo, yung pagsunog, pagluto sa utak ninyo, mga hayop kayo. Halak ka. Di ba? Anyway, mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga naririto, isa mapagpalang hapon at magkita-kita po muli sa lahat ng sa mga susunod na live streaming natin. Ito po ang inyong abang lingkod, JNK. Bye guys!